tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding airstrike ng militar ng Israel sa Gaza City ang kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 10 katao, kabilang ang isang mataas na pinuno ng Hamas. Ayon sa mga lokal na ospital, ang pag-atake ay naganap nitong nakalipas na Miyerkules ng gabi at nagdulot ng malaking pinsala sa isang residential building doon. Target ng operasyong ito ang lokal na commander ng Hamas na si Imad Aslim, na kabilang sa mga kumpirmadong nasawi sa insidente. Sa ulat ng mga otoridad sa kalusugan sa Gaza, labis na nakababahala na 5 bata ang kabilang sa mga nasawi sa naturang pag-atake. Ang pagsabog ay yumanig sa buong komunidad at nag-iwan ng mga sugatan na mabilis na isinugod sa mga kalapit na ospital para malapatan ng lunas. Ang trahedyang ito ay muling nagpapakita ng matinding panganib na kinakaharap ng mga sibilyan, partikular na ang mga kabataan sa gitna ng walang humpay na labanan sa rehiyon. Si Imad Aslim, na pinaniniwala ang commander ng isang batalyon ng Hamas, ay nasawi kasama ang kanyang teenager na anak na babae na si Israa. Ang mag-ama ay agad na inilibing noong Huwebes sa gitna ng pagdadalamhati ng kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kamag-anak. Ang pag-target kay Aslim ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng militar ng Israel na ubusin ang pamunuan ng Hamas sa hilagang bahagi ng Gaza Strip na patuloy na binobomba. Samantala, walang opisyal na pahayag ang Hamas hinggil sa pagkakapaslang kay Aslim. Sa kabilang banda, naglabas ng maikling pahayag ang militar ng Israel na nagpapatunay na kanilang tinarget ang 2 pangunahing terorista ng Hamas sa hilagang Gaza. Bagamat kinumpirma ang matagumpay na operasyon, hindi direktang binanggit ng Israel ang mga pangalan ng kanilang mga target na isang karaniwang taktika sa kanilang mga operasyong militar. Ipakita sa mga video at larawan mula sa pinangyarihan ng pag-atake ang isang malubhang nawasak na gusali sa sentro ng Gaza City. Katabi nito ang isang kampo para sa mga lumikas na pamilya kung saan maraming tolda ang tuluyang nawasak dahil sa lakas ng pagsabog. Tinatayang nasa 20 katao pa ang naiulat na sugatan, na lalong nagpahirap sa naghihingalong sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa lungsod dahil sa kakulangan ng gamot. Isa sa mga nakasaksi na si Raslan Baju, na natutulog sa kanyang tolda nang maganap ang pagsabog, ay nagpahayag ng kanyang matinding galit at lungkot sa nangyari. Inilarawan niya ang tagpo bilang isang malaking kasalanan at sinabing nagkalat ang mga bahagi ng katawan ng kanyang mga kapitbahay. Nasugatan din ang kanyang asawa sa naturang pag-atake na nag-iwan sa kanila ng matinding trauma at kawalan ng katiyakan sa kanilang kaligtasan. Ibinahagi naman ni Azam Al-Zaim ang kanyang karanasan ng tamaan ng bomba ang tangke ng tubig sa kanilang bubong. Kasalukuyan silang may bisitang kamag-anak para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha nang maganap ang trahedya. Nabasa sila ng tubig, gumuho ang kanilang tolda at nabagsakan sila ng mga labi mula sa labas. Nahirapan silang makalabas dahil sa kapal ng alikabok at mga nagbabagang debris sa paligid ng kanilang tinitirhan. Sa isang masakit na salaysay, sinabi ni Azam na nakita niya ang mga katawan ng mga bata na tumalsik mula sa bubong ng katabing gusali matapos ang pagsabog. Ang mga batang ito ay nagtipon lamang doon upang magbahagi ng mga tsokolate para sa pagdiriwang ng Eid. Ang ganitong mga kwento ng pagkawala ng inosenteng buhay ay patuloy na nagpapakita ng malupit na katotohanan ng digmaan kung saan ang mga sibilyan ang nagbabayad ng pinakamataas na presyo. Noong Huwebes, isang malaking prosesyon ng libing ang isinagawa sa Gaza City para sa mga nasawi. Sa mga larawang nakuha, makikita ang isang bangkay na nakabalot sa bandila ng Hamas na kinakarga sa gitna ng maraming tao habang may nakapatong na baril sa ibabaw nito. Maraming dumalo ang nakitang nagwawagayway ng mga berdeng bandila na siyang kulay na kinikilala at iniuugnay sa kilusang Hamas sa buong teritoryo ng Palestine. Ang pag-ataking ito sa Gaza City ay naganap isang araw lamang matapos mapatay ang bagong hirang na pinuno ng military wing ng Hamas na si Mohammed Ode. Si Ode ay nasawi kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki sa isa pang airstrike ng Israel. Isa pang babae ang naiulat ding namatay sa naturang operasyon na nagpapakita ng determinasyon ng Israel na putulin ang kadena ng pamumuno ng grupo. Bago ang pagpaslang kay Ode, napatay din ng Israel ang kanyang sinundan na si Izz al-Din al-Haddad noong 15 ng Mayo. Ang sunod-sunod na pag-atake sa mga matataas na opisyal ng Hamas ay bahagi ng mas malawak na listahan ng mga pinuno na target ng Israel mula pa nang magsimula ang digmaan.
Ang estratehiyang ito ay naglalayong pahinain ang kakayahang militar at organisasyonal ng Hamas sa buong Gaza Strip. Nitong Miyerkules, nagpahayag si Israeli Defense Minister Israel Katz sa platform na X na nangako ang kanyang bansa na uubusin ng lahat ng nanguna sa massacre noong Oktubre 7, 2023. Idinagdag pa niya na hinding-hindi papayagan ng Israel na mamuno muli ang Hamas sa Gaza, maging sa sibil o militar na aspeto. Ang pahayag na ito ay nagpapatibay sa kanilang mithiin na tuluyang buwagin ang grupo. Sa isa pang operasyon sa Khan Yunis, kinumpirma ng militar ng Israel na napatay si Ihab Krizim, the head of a Hamas Funds Transfer Network. Kasama rin sa nasawi si Mohammed Al-Habash, isang commander sa headquarters ng produksyon ng armas ng Hamas. Ang pag-target sa kanila ay naglalayong paralisahin ang pinansyal na suporta at ang kakayahan ng grupo na gumawa ng mga armas na ginagamit laban sa Israel. Sa parehong araw, isa pang pag-atake ng Israel ang nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa 5 Palestinian sa Al-Meghazi Refugee Camp sa gitnang Gaza. Ayon sa lokal na ospital, ang mga biktima ay pawang mga sibilyang naninirahan sa kampo na walang matakbuhan. Ang walang humpay na serye ng mga pambobomba sa iba't ibang bahagi ng Gaza ay patuloy na nagpapalaganap ng takot at kawalan ng seguridad sa buong rehiyon. Nagaganap ang mga pag-ataking ito sa isang kritikal na panahon kung saan nananatiling betak o walang progreso ang didirektang negosasyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang mga usapang ito na pinapamagitanan ng Estados Unidos ay naglalayong isulong ang plano ng kapayapaan para sa Gaza na iminungkahi ni Pangulong Donald Trump. Gayunpaman, mahirap pa ring maabot ang isang kasunduan dahil sa magkaibang pananaw ng dalawang panig. Kabilang sa mga susunod na hakbang sa planong pangkapayapaan ay ang pagsuko ng Hamas ng kanilang mga armas at ang ganap na pag-atras ng mga sundalong Israeli mula sa Gaza. Ang mga kondisyong ito ay nananatiling pangunahing hadlang dahil tumatanggi ang Hamas na magdisarma halimbang iginigiit naman ng Israel ang kanilang presensya militar hanggang sa tuluyang mawasak ang kakayahan ng kanilang mga kalaban sa rehiyon. Upang maunawaan ang pinagmulan ng sigalot, dapat balikan ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, 2023 na kumitil sa buhay ng humigit kumulang 1,200 katao sa Israel. Bukod dito, mahigit 251 katao ang dinalang hostage ng grupo patungong Gaza. Ang pangyayaring ito ang naging mitsa ng kasalukuyan at pinakamadugong yugto ng digmaang ito. Tugon dito, naglunsad ang Israel ng isang malawakang kampanyang militar sa Gaza na nagdulot ng matinding pagkawasak sa buong teritoryo ng Palestine. Maraming lungsod ang naging guho at halos lahat ng 2 milyong residente ay napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ang krisis sa makataong aspeto ay patuloy na lumalala dahil sa kakulangan ng pagkain, malinis na tubig at ligtas na masisilungan. Ayon sa Ministeryo ng Kalusugan sa Gaza na pinatatakbo ng Hamas, mahigit 72,800 katao na ang napatay ng mga puwersang Israeli. Ang mga datos na ito ay itinuturing na maaasahan ng nagkakaisang bansa o United Nations. Ang bilangan na ito ng mga nasawi ay patuloy na umaakit ng pandaigdigang pagkondena at panawagan para sa agarang tigil putukan upang maiwasan ang mas malalang trahedya. Sa pagtatapos ng ulat na ito, nananatiling madilim ang hinaharap ng Gaza, huwag patuloy ang sagupaan at walang katiyakan ang kapayapaan. Ang bawat airstrike ay nagiiwan ng malalim na sugat sa puso ng mga sibilyan, habang ang mga pinuno ng magkabilang panig ay nananatiling matigas sa kanilang mga posisyon. Kami patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balitaan,